Kinabukasan, tinuruan ni Master Kifrey si Coco tungkol sa primary tetrode, na siyang bumubuo sa pundasyon ng magic. Ipinaliwanag niya ang mga sigils ng water, earth, levitation, at fire. Sinabi niya na habang ang ilan tulad ng water ay ginagamit para magbigay buhay, ang iba naman tulad ng fire ay para magsilbing parehong sword at shield. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, iniwan niya si Coco para subukan ang mga ito mag-isa habang si Tissia ay nakaupo sa tabi niya at gumagawa ng kakaibang tunog. Sinubukan ni Coco na gamitin ang isang fireball spell, ngunit sa halip ay nakagawa siya ng maliit na apoy na nawalan ng kontrol. Mabilis na kumilos si Tissia at pinatay ang apoy, na nabasa ang babae bilang bahagi ng pagpigil dito. Nagpasalamat si Coco sa kanya at nang tanungin siya ni Tissia kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ipinaliwanag ng babae na siya ay nagda-drawing para magpraktis ng kanyang levitation magic. Lumapit si Master Kifrey at pinatuyo siya gamit ang tuwalya habang tinuturuan siya na ang sigil ng fire ay maaaring maging delikado, kaya dapat niyang panatilihin ang tamang laki at balanse. Pagkatapos ay nagpakitang gilas si Tissia sa pamamagitan ng pag-levitate sa sarili niya at tinanong si Coco kung bakit siya patuloy na nagpapraktis ng levitation gayong dapat ay natutunan na niya ito sa data range. Sumagot si Coco na nasira niya ang life shoes na ipinahiram sa kanya ni Aget, kaya siya nagpapraktis para maayos ang mga ito bago niya ibalik. Mukhang naayos na niya ang lahat maliban sa drawing. At sa tuwing sinusubukan niya ang bahaging iyon, ang kanyang mga linya ay nagiging alog at hindi pantay. Kinuha ng kanyang master ang kanyang panulat at iminungkahi na maaaring hindi iyon ang tamang gamit para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang iba't ibang tao ay mas mahusay gumamit ng mga kasangkapan na may iba't ibang timbang at hawak at inalok siyang pumili ng panulat na babagay sa kanya. Natuwa si Princess Tissia sa ideya ng pagpunta sa Magic Stationers at pati si Coco ay napuno ng kasabikan. Hindi nagtagal, makikitang lumilipad ang buong grupo papunta sa lugar habang sina Coco at Aget ay binubuhat ng kanilang master. Ipinakita ni Kifrey kay Coco ang township ng Marshwoods mula sa itaas kasama ang isang witch island na itinayo sa paligid nito bago sila tuluyang makarating sa kanilang destinasyon. Natuwa si Coco nang makita ang napakaraming witches sa paligid habang ipinaliwanag ng kanyang master na ang mga witches ay orihinal na nagtayo ng islang ito para suportahan ang isang watchtower. Sa paglipas ng panahon, mas maraming witches ang nagtipon doon at ginawa itong isang ganap na atelier. Habang nagpapatuloy si Kifrey sa pagpapaliwanag, itinuro ni Tissia na si Coco ay masyadong abala sa kanyang paligid kaya hindi na siya nakikinig. Habang sinasabi ni Aget na mas may importante siyang gagawin kaysa umarte bilang tour guide, umalis siya at binanggit na may mga shop siyang pupuntahan. Pagkaalis niya, tinanong ni Master Kifrey si Coco kung kamusta ang samahan nila ni Aget, at ipinahayag ng babae na gusto niyang mas mapalapit dito. Pagkatapos, ginabayan si Coco sa paligid hanggang sa mapansin niya ang isang kaina-hinalang madilim na eskinita at tila nahikayat siya rito, ngunit tinawag siya ni Tissia para magmadali kaya lumayo siya. Hindi nagtagal, dumating sila sa Magic Stationers na tinatawag na Starry Sword. Binuksan ni Coco ang pinto at nakita ang isang kahangahangang puting puno na tumutubo mismo sa gitna ng tindahan. Isang matandang wizard ang bumaba at nagulat nang makita ang munting witch na sobrang humanga sa isang simpleng silverwood tree. Parang isang baguhan, ipinaliwanag ni Master Kifrey na siya ang kanyang bagong apprentice, si Coco. Labis na natuwa ang matandang wizard na sa wakas ay makilala ang apprentice na matagal na niyang naririnig. Humingi siya ng paumanhin kay Coco at nagsimulang tumawa na parang isang makulit na matanda. Habang sinasabi ni Tissia na siya ang may-ari ng Magic Stationers, si Master Null Noah ng Starry Sword. Ipinagmamalaki ni Master Null Noah na lahat ng nasa shop mula sa mga pen hanggang sa ink ay maingat na ginawa niya kasama ang kanyang apo na si Tarta. Inanyayahan niya si Coco na tingnan ang mga inaalok niya. Kaya naman, excited na umakyat si Coco sa itaas ng tindahan kung saan nakita niya ang isang batang lalaki na maingat na gumagawa ng magic pens. Tahimik na naglibot ang mga babae habang si Master Null Noah ay pumutol ng isang itim na sanga ng puno, nagsindi ng apoy, at inilagay ito sa loob. Namangha ang mga babae nang makita ang malinaw na tubig na unti-unting naging itim, at ipinaliwanag ni Master Null Noah na kapag ang patay na sanga ay naging itim, maaari itong pakuluan sa tubig at alisin ang sobrang laman upang maiwan ang purong black conjuring ink. Idinagdag ni Master Kifrey na ang normal na ink ay gawa mula sa sut ng karaniwang puno, ngunit ang conjuring ink ay literal na dugo ng isang silverwood tree. Kaya naman, napakahalaga nito para sa lahat ng witches.
Naalala ni Tishia ang isang kakaibang sinaunang alamat na nagsasabing nagsimula ang lahat ng umibig ang isang silverwood tree sa isang witch at inialay nito ang kanyang mga sanga at dugo bilang pag-ibig, na naging kanyang ink at wand. Labis na na-excite si Coco nang marinig niya ang salitang wand. Kaya naman, marahang tinanong siya ni Master Null Noah kung nais ba niyang bumili nito. Sumagot siya ng oo, kaya pumili si Master Null Noah ng isang maliit na glass vessel, maingat na nilagyan ito ng ink, at ibinigay sa kanya habang sinasabing tiyak na mahahanap niya ang wand na para talaga sa kanya. Pagkatapos nito, excited na tumakbo pababa ng hagdan si Coco kasama si Tishia nang bigla niyang makita ang isang kainahinalang tao na tahimik na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Agad siyang lumabas para tingnan kung sino iyon at mabilis na hinabol ang misteryosong tao. Nagsimulang magpanik si Tishia kung ano ang dapat nilang gawin at agad din silang tumakbo para sundan siya. Nabangga ni Coco si Agatha habang hinahabol ang tao at mabilis siyang hinayla ni Tishia at Ricky para sumama sa kanilang pagtakbo. Dinala ng misteryosong tao si Coco sa ilang makikitid na eskinita na parang isang maze. Samantala, sinisigawan siya ng iba na tumigil at bumalik. Bigla na lamang silang napalibutan ng isang kakaibang makapal na ulap at naglaho, na iniwan si Brush Body na mag-isa. Hinawakan ni Agatha ang braso ni Coco para pigilan siya at agad tinanong kung saan siya patungo. Ipinaliwanag ni Coco na nakita niya ang taong nagbigay sa kanya ng Forbidden Magic Book. Ngunit nang muli siyang tumingin sa unahan, wala na ang taong iyon. Sinabi ni Agatha na nasayang lang ang oras nila, samantalang nanatiling positibo si Tishia at sinabing mabuti na lang at magkakasama sila at hindi nagkahiwa-hiwalay. Sa sandaling iyon, itinuro ni Ricky na kakaiba ang paligid nila at hindi na naroon ang Brush Body, na nagpapakita na may mali. Sumang-ayon si Agatha at umatras ng kaunti bago sinuri ang lupa at mga pader, at itinuro na gawa ang mga ito sa puting bato na sigurado siyang hindi umiiral sa Kaln, kung saan sila naroon kanina lamang. Nang marinig ni Tishia na wala na sila sa Kaln, nagsimula siyang makipagtalo na hindi naman sila dumaan sa anumang magic gate o gumamit ng teleportation at mabilis siyang lumipad pataas para tingnan mula sa itaas. Iminungkahi ni Agatha na maaaring na-teleport sila nang hindi man lang nila namalayan. Habang kinakabahang sinabi ni Coco na hindi pinapayagan ang ganitong mga spell, sinabi ni Ricky na malinaw na nangangahulugan ito na gumamit ng Forbidden Magic. At nang bumaba muli si Tishia, nagsimula siyang magpanik at tumakbo habang sinasabing kailangan nilang umalis agad doon. Tinanong siya ni Agatha kung ano ang nakita niya, at sumagot si Tishia na hindi ito tungkol sa kung ano ang nakita nila, kundi may nakakita na sa kanila. Sa sandaling iyon, isang dragon ang lumitaw, at naging malinaw na may misteryosong tao sa likod ng lahat ng ito. Samantala, pabalik sa shop, hinahanap ni Kifrey ang kanyang mga apprentice at lumapit kay Null Noah para tanungin kung nakita niya ang mga ito. Sinabi ni Null Noah na inakala niyang nabord ang mga babae at lumabas para maglakad. Ngunit parang may mali sa paliwanag na iyon para kay Kifrey dahil ang tindahan na iyon ang pinakamagandang lugar sa paligid. Pinag-isipan niya ito at napagtanto na hindi naman basta-basta aalis ang kanyang mga alaga nang hindi man lang nag-iisip, kaya nagsimula siyang mag-alala kung saan sila maaaring napunta. Biglang dumating si Tarta at sinabi kay Kifrey na nakita niyang hinahabol nila ang isang kakaibang bihis na witch na may suot na mask na hugis eyeball. Nang marinig ito, lalo pang nabahala si Master Kifrey. Samantala, natigilan ang mga babae nang makita ang dragon, ngunit agad nakaisip ng plano si Agatha at sinabi sa kanila na panatilihin ang eye contact habang dahan-daang umaatres. Inutusan niya silang ipagpatuloy iyon hanggang magbigay siya ng signal at saka sila tatakbo. Sinunod nila ang kanyang utos at bigla silang sabay-sabay na tumakbo habang hinahabol sila ng dragon. Mabilis na gumamit si Agatha ng fire spell habang papalapit ang dragon at sinigawan ng iba na magpatuloy sa pagtakbo. Habang tumatakbo, pinuri ni Coco ang spell at tinanong kung fire spell ba iyon. Ipinaliwanag ni Agatha na pinagsama niya ang power ng fire at wind. Tinanong ni Coco kung iginuhit ba niya iyon ng ganoon kabilis, ngunit itinanggi ito ni Agatha. Ipinakita niya ang kanyang palad at ipinaliwanag na iginuguhit nila ang kanilang spells ng maaga roon, iniiwang bukas ang ring at isinasara lamang kapag kailangan na itong gamitin. Habang namamangha si Coco, pinaalalahanan siya ni Agatha na nasa panganib pa rin sila. Bigla na lang, narating nilang apat ang isang dead end. Natakot si Tishia at napaupo sa lupa, ngunit pinakalma siya ni Agatha at sinabing mga witch apprentices sila at makakahanap sila ng paraan para makaalis. Iminungkahi niyang gagawa siya ng wall breaker spell habang didistract ni Ricky at Tishia ang dragon. Dahil sa maayos niyang plano,
Kumalma ang lahat, ngunit nakaramdam si Coco ng bigat sa kanyang dibdib dahil malinaw niyang nakita sa mga mata ni Tishia na lihim nitong sinisisi ang lahat ng nangyari sa kanya, at mas lalo siyang nasaktan dahil alam niyang may karapatan itong maramdaman iyon. Gumuhit si Tishia ng maliit na levitation sigil sa isang piraso ng papel at hinubad ang kanyang robe. Pagkatapos, inilagay niya ang sigil dito upang paliparin ang robe at gawing pain para ilihis ang atensyon ng dragon. Nagbigay ng pag-asa sa lahat ang kanyang spell, at habang pinagmamasdan ni Coco ang kanyang magic ng may paghanga, napansin niya ang isang magic seal na nakaguhit sa isang tore sa malayo. Mabilis niyang hinayla si Aget para sabihin ito, ngunit nasira niya ang spell nito at nainis si Aget. Nagalit si Aget at sumigaw na common sense na huwag gambalain ng isang tao habang nasa gitna ng pagdrawing. Nang sabihin ni Coco na aksidente lang iyon, nagrant si Aget at sinabing lahat ng ginagawa niya ay aksidente, mula sa pagyayelo niya sa kanyang nanay hanggang sa pagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Sa huli, kasalanan pa rin niya, kaya dapat tumigil na siya sa pagsira ng lahat. Nag-atubiling nagtanong si Tishia kung ano na ang gagawin nila ngayon at nag-aalala si Aget na wala na silang oras para subukan ulit. Ngunit sinabi ni Ricky na ayos lang dahil gumuguhit siya buong oras. Kumpleto na ang kanyang spell at gumawa ito ng perpektong butas sa pader. Dahil dito, pinuri siya ni Aget sa magandang ginawa at iminungkahi na iwan na nila ang dead end. Tumingin siya kay Coco at malamig na inamin na ang sinabi niya ay hindi lang tungkol sa maze. Naawa si Tishia kay Coco, ngunit pumasok siya sa butas nang tawagin siya ni Aget at iniwan si Coco. Nang makita iyon, walang pag-asang humakbang si Coco at hinawakan ang kanyang witch hat, iniisip kung ano ang sasabihin ni Master Keyfrey sa kanya na gawin. Samantala, sa stationer's shop, tumalon si Master Keyfrey mula sa bubong matapos makita na walang bakas ang mga babae sa lungsod, at pinagsisihan niya na hindi niya inasahan na ang Brimcaps ang unang lalapit kay Coco. Binanggit ni Tarta na nakita niya ang Masked Witch na hinabol ni Coco. Ang Brimcaps ay isang masamang organisasyon ng mga witches na gumagamit ng forbidden magic at nagtatago ng kanilang mukha sa likod ng mga mask. Habang alam ni Keyfrey na si Coco ay magiging susi para matulungan siyang mahanap ang mga ito, hindi niya inasahan na direkta silang lalapit sa kanya. Tinanong niya si Tarta kung may maibibigay pa itong ibang detalye, ngunit humingi ng paumanhin ang bata dahil hindi na niya maalala. Sa sandaling iyon, hinayla ng brush body ang robe ni Keyfrey at itinuro ang lugar kung saan naglaho sina Coco at ang iba, agad siyang sumunod ng buong bilis, umaasang ligtas ang lahat hanggang sa makarating siya roon.